Mga kapuso, ito ang ilan sa mga unang kuha ng pagsundo kay Alice Guo sa Indonesia. Nangyari po ito ngayong hapon sa Jakarta. Sanib puwersa ang ating mga otoridad na naroon sa pangunguna ni Interior Secretary Benhur Abalos. Kasama rin sa mga nasa Indonesia ang iba pa mga tauhan ng PNP, NBI, Bureau of Immigration at Philippine Embassy sa Jakarta. Naproseso na sa immigration ng Indonesia si Alice Guo at ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos, posibleng anumang oras mula ngayon, ibibiyahin na si Guo. Ngayong gabi nga, inaasahan na maibabalik dito sa Pilipinas si Alice Guo matapos siyang mapasakamay ng Indonesian authorities kahapon. At kaugnay ng balitang yan, nag-issue na ng arrest warrant ang isang korte sa Tarlac laban kay Guo na dinismiss ng ombudsman sa pagka-mayor ng Bamban. Inaabangan na nga ang pag-uwi ngayong gabi kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo lalo't napasakamay na siya ng ating mga otoridad. Sinagot din ng otoridad ang sinasabing prisoner swap o palit-ulo para ibigay sa atin si Guo. Yan ang dambuhalang balitang inalam ni Joseph Morong. Dumating na sa Indonesia kaninang madaling araw sina PNP Chief Police General Romel Marbil at Interior Secretary Benhur Abalos. Dumating na rin ang ilang opisyal ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Nakapulong nila ang ambassador natin sa Indonesia na si Gina Hamoralin para sa mas maayos sa pag-turnover. Bago nito, lumabas sa ilang Indonesian news websites na kapalit umano ng pagbibigay sa atin kay Guo ang Australian na si Gregor Joan Haas, isa sa most wanted drug suspect sa Indonesia at sinasabing miyembro raw ng Sinaloa drug cartel ng Mexico. Naaresto si Haas sa Bogo, Cebu noong Mayo sa bisa ng red notice ng Interpol matapos siyang kasuhan sa Indonesia kaugnay sa smuggling ng droga, krimen na may parusang kamatayan doon. Pero ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, there has been no official request coming from the Indonesian government with regards to that. Kaya okay. Sana ay hindi totoo yung balita. But then again, kung totoo man yung balita, since nasa custody naman natin yung tao, yun ay mapag-uusapan. Ang maliit lamang na hiccup dito is that the subject person is also an Australian national. So, siyempre, Australia will come into equations. Sa panayam ng unang hirit kay Attorney Stephen David, sinabi niyang wala siyang komento tungkol sa sinasabing palit-ulo o prisoner swap. Mainam din daw na natagpuan na si Guo. At least ngayon, mahaharap niya yung mga kaso niya ng maayos. Kasi kung nagtatago siya, ma-default siya, hindi mapapakinggan yung side niya. At least ngayon, may halalatag namin ng maayos yung kanyang mga ebidensya. Opo. Tingin naman ni David, hindi maaaring maging state witness ang na-dismiss na Bamban Mayor dahil wala naman siyang iti-testify. Tungkol naman kay Wesley Guo, ng kapatid ni Alice Guo, sinabi ni David sa isang ambush interview na gusto na rin itong sumuko. Tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye. Oras na maibalik na sa Pilipinas si Guo, dadalhin at ilalagay siya sa detention facility ng Senado. Nakakasama niya roon si Sheila Guo na naunang nahuli sa Batam, Indonesia nitong Agosto. Ayon kay Senate President Chisa Escudero, papayagang gumamit ng cellphone si Guo. Pero tutol dito si Senator Sherwin Gatchalian. Aniya, kung may kailangan tawagan si Alice gaya ng kanyang abogado, dapat siyang gumamit ng common cellphone at dapat may permiso mula sa Senate Sergeant at Arms. Ang Senate Sergeant at Arms naman nangako magiging ligtas sila Alice sa kanilang detention facility. At kung kinakailangan ay magdaragdag sila ng security. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong at yan ang dambuhalang balitang dapat alam mo.